Sa wakas, nahulog na rin sa sariling bitag ang dating makapangyarihang district engineer ng DPWH sa Bulacan, kung saan si Henry Alcantara ay nahatulang guilty sa 4 na mabibigat na kasong administratibo. Ang mga ito ay disloyalty sa Republika, grave misconduct, gross neglect of duty, at conduct prejudicial to the best interest of the service, mga kasong magpapaiyak sa kanya sa loob ng kulungan. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong pakilike ang video ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Sa patuloy na pag-init ng kaso kaugnay ng controversial na flood control project, sa wakas may isang tao nang nahatulan. Ang dating makapangyarihang opisyal ng DPWH sa Bulacan na si Henry Alcantara ay opisyal nang idineklarang guilty sa 4 na mabibigat na kasong administratibo. Ang mga kasong ito ay nag-ugat sa mga ghost flood control projects sa Bulacan, mga proyektong dapat sanay magpoprotekta laban sa malalakas na baha. Ngunit sa halip na konkretong depensa ay nanatili lamang itong tinta at pirma sa papel. Ayon sa 7 pahinang desisyon ni DPWH Secretary Vince Dizon, malinaw at hindi matatawaran ang naging kapabayaan ni Alcantara. Hindi lamang siya nabigong tuparin ang kanyang tungkulin na protektahan ang interes ng publiko, kundi siya mismo ang itinuturong naging bahagi ng bulok na sistemang nagbukas ng pinto para sa mas malalaking anyo ng katiwalian. Ang mga proyektong dapat sanay magliligtas ng libu-libong pamilya sa Bulacan mula sa delubyo ng baha ay nauwi lamang sa mga dokumentong walang laman at pangakong walang katuparan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang pondo ng bayan ay mistulang naging laruan ng mga kawatang opisyal at kontratista. Isang matinding sampal hindi lamang sa mga residente ng Bulacan, kundi sa buong sambayanan na umaasa sa gobyerno para sa kanilang kaligtasan at kapakanan. Ang desisyon ni Dizon ay nagsilbing matibay na pahayag na ang ganitong uri ng kapabayaan at pakikipagsabwatan ay hindi dapat palampasin at ang paglustay niya ng salapi ng sambayanan ay dapat niyang panagutan sa bilangguan. Subalit hindi lamang si Alcantara ang sangkot sa kontrobersyang ito. Kasama rin sa masusing iniimbestigahan at posibleng sampahan ng kasong kriminal sina Assistant Engineer Bryce Erickson Hernandez, Construction Section Chief Engineer J.T. Mendoza at Accountant Juanito Mendoza. Hindi sila mga karaniwang empleyado, kundi mga taong nakaupo sa pinakamahahalagang posisyon ng proyekto, ang tinatawag na engineering, construction oversight at ang accounting. Sa kanilang mga kamay dumadaloy ang desisyon kung paano itatayo ang mga dike, kung paano imomonitor ang bawat hakbang ng konstruksyon, at kung paano binibilang at nililista ang bawat pisong lumalabas mula sa kaban ng bayan. Subalit ayon sa investigasyon, imbes na maging bantay ng interes ng publiko, sila umano ang naging bahagi ng mismong sistemang nagpalusot sa ghost projects. Ang mga papel ay pirmado, ang mga resibo ay kumpleto, ngunit ang mga dike na dapat sanay nakatayo ay hindi makita. Ang kanilang posisyon na inaasahang magsisilbing garantiya ng integridad at panangga laban sa katiwalian ay nauwi sa kabaligtaran, 100 patungo sa pagnanakaw ng salapi ng taumbayan. At ngayon, habang patuloy na bumabaha at lumulubog ang libu-libong pamilya, nakapako sa kanila ang mga tanong. Paano nila maipapaliwanag ang pagkawala ng pondong nakalaan mismo para sa kaligtasan ng lahat? Kaya binigyang diin ni Secretary Vince Dizon na walang sinumang opisyal o unit ng DPWH ang makakalusot sa mga proyektong nabalot ng daya at pandarambong. Ang kanyang paninindigan ay malinaw, anumang ranggo, posisyon o koneksyon ay hindi maaaring maging panangga laban sa pananagutan. Ito na ang matinding babala at malinaw na mensahe sa lahat. Tapos na ang panahon ng tahimik na palusot, ng mga papel na pinipirmahan sa ilalim ng mesa, at ng mga pondong bigla na lamang naglaho na parang bula. Ang bagong direksyon na ipinapakita ng pamunuan ay nagsasabing hindi na uubra ang dating estilo ng pakikipagsabwatan at pagbubulag-bulagan. Sa halip, ang bawat proyektong pinupunduhan ng kaban ng mga Pilipino ay kailangang may konkretong resulta at malinaw na ebidensya ng pagkakatapos. Dahil sa huli, ang tunay na sinusukat dito ay hindi lamang ang kalidad ng infrastruktura, kundi ang kredibilidad ng buong pamahalaan. At sa ilalim ng pamumuno ni Dizon, ipinapakita niyang
Handa siyang harapin ang anumang gulo basta't maibalik ang tiwala ng taumbayan. Ang mga pangyayaring ito ay nagbigay ng matinding pag-uga sa mundo ng infrastruktura at politika. Nagudyok ng pangamba hindi lamang sa mga kontraktor na may hawak ng kahalintulad na proyekto, kundi maging sa ilang mga mambabatas na umano'y may kinalaman din sa maanumalyang paggamit ng pondo. Habang patuloy na umuusad ang investigasyon, ramdam na ang bigat ng takot sa mga koridor ng kapangyarihan. Ang mga pangalan na dati ay tahimik lamang sa mga ulat ay nagsisimula ng tumaas ang nerbiyos sa mga pribadong pagpupulong. May mga dokumentong binabalikan, mga lagda na muling sinusuri at mga kontratang dati ligtas sa mata ng publiko, ngayon ay nagiging posibleng ebidensya na. Para sa mga kontraktor, ang kanilang kinabukasan ay nakabitin sa isang manipis na sinulid. Isang maling hakbang lamang, isang hindi inaasahang paglabas ng impormasyon, maaaring magtulak ito sa gitna ng mas malaking iskandalo. Ang kanilang mga proyekto na dati itinuturing na ordinaryong transaksyon, ngayon ay tinititigan bilang posibleng bahagi ng mas malawak na sabotan. Para sa ilang mga senador na nadadawit ang pangalan sa kontrobersya ng anomalya, ang panganib ay higit na mabigat. Hindi lamang ito usapin ng nawawalang pera, kundi ng pagguho ng kanilang pampublikong imahe, pagbagsak ng tiwala ng mga botante at posibleng pagbukas ng pintuan patungo sa mga kasong kriminal. Ang bawat ulat ng media at bawat dokumentong inilalantad ng mga mambabatas ay tila apoy na unti-unting nagpapakita ng katotohanan, nagbabadya ng posibleng pagkalantad ng mas malalaking personalidad na sangkot sa iskandalo. Habang lumalabas ang impormasyon, unti-unting natutunton ang mga lihim na matagal nang itinago sa likod ng mga opisyal. Kaya sa kasalukuyan, naguguluhan na ang mga taong sangkot sa pagnanakaw. Hindi na nila alam kung kanino ipapasa ang kanilang pananagutan. Na ang dating magkaalyado ngayoy nagkatrayduran at ang mga kasabwat ay nagkanya-kanya na ng diskarte. May ilan na kumikilos sa likod ng impluwensya ng iba upang takasan ang parusa, habang ang iba na may nagbubulag-bulagan upang mailigtas ang sarili. Sa dulo ng lahat ng ito, malinaw na hindi sapat ang simpleng panawagan o pangakong aayusin lamang ang sistema. Dapat ang mga personalidad na sangkot sa krimen, mga opisyal, kontraktor at sino mang kasabwat sa paglustay ng pondo ay diretso na sa bilangguan ng bilibid. Dito, sila mismo ang makakaranas ng kawalang katiyakan kung kailan makakalabas, paghihigpit at matinding parusa na matagal na nilang ipinadama sa sambayanan. Hindi na pwedeng palampasin ang kanilang mga pagkukulang, hindi na pwedeng itago ang katotohanan. Ang bawat sentimo na ninakaw, ang bawat pondong dapat ay para sa proteksyon ng mamamayan ay may katumbas na pananagutan. Na sa harap ng batas, walang alyansa o impluwensya ang makapagliligtas sa kanila. Ikaw, ano ang masasabi mo sa hatol kay Henry Alcantara na sa wakas, hindi na niya matatakasan ang mga ebidensyang tumutuligsa sa kanya at lalong hindi na niya matatakbuhan ang malamig na rehas ng bilangguan? Ikaw na ang humusga. E-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.